Dahil sa sobrang advance ng ating teknolohiya, even ang pagsusugal ay pwede mo na gawin online. Paano kung na-addict ka? Paano mo ba ito iiwasan? Ano ba ang maaaring kahinatnan ng iyong pagkalulong sa bisyo? Hi guys! Welcome back to my channel. So isang sulat na naman po ang aking gusto ibahagi sa inyo guys. Tulungan natin itong letter sa ending na ito dahil napakabigat po ng kanyang dinaranas sa ngayon. Ang kanya pong asawa ay marunong sa online sugal. So pakinggan natin yung kabuuan ng sulat na kanyang pinagala. Pasok! Hello po. Hihingi po ako ng advice. Yung husband ko ay nalululong na sa sugal. Nakailang beses ko na po siyang sinabihan. 1 year mahigit na po siya nagsusugal sa online. Hindi ko po alam na before pa pala kami ikasal, nagsusugal na siya. Sa ngayon, ako na ang naghahawak ng mga credit cards niya at mga online lending apps. Pero nakakapagsugal pa din siya gamit yung GCash niya na hindi ko naman nakuha dahil kailangan ng face na biometrics nasa malayo siya ngayon. Naiintindihan ko po na sakit yon. Hindi niya mapigilan pero sobrang nasasaktan ako every time na nalalaman ko na nagsusugal na naman siya. Nade-depress na ako kasi wala naman akong pinagsasabihan. Sarili ko lang ang kakampi ko. Pakiramdam ko talaga, tagabayad na lang ako ng mga utang niya. Wala na akong savings at hindi na ulit makapagsimula mag-ipon dahil yung sweldo ko, bukod sa pambayad ng rent at bills, pinambabayad ko na lang sa utang niya lahat ng matira. Ayaw ko ng ganitong buhay. Palagi siya nagsusorry, pero palagi din naman niyang ginagawa. Sabi ko, sabihin niya sa akin, kapag na-tempt siya para at least mapigilan siya sa pagsusugal. Pero hindi malalaman ko na lang na nakapagsugal na naman siya. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ako nagmahal ng kagaya niyang sugarol? Ano ba ang dapat kong gawin? Tinutulungan ko naman siya sa abot ng aking makakaya. Pero bakit hindi niya ako pinipili? Lagi na lang sugal. Sabi ko, okay lang na ako ang magbayad ng mga utang niya, basta stop na siya sa pagsusugal. At hindi na malagdagan pa ang utang namin. Kahit 2 years magbayad ako ng utang niya, okay lang. Kasi after nun, pwede naman magsimula ulit. 30 years old na ako ngayon. Hindi naman habang buhay ay okay ang trabaho ko at may sasahurin. Hindi ko gusto ang ganitong buhay. Ayaw ko malubog kami, parehas. At gusto kong makaahon kami sa hirap. May Diyos po ba talaga? Bakit hindi niya pinakikinggan ang dasal ko? Kailangan ko po ng tulong. Sobrang bigat na po sa dibdib. Hindi ko na ito kaya. Maraming salamat po at ihintayin ko po ang inyong mga advice. Nasa asawa mo ang problema at hindi sa Diyos. Lalong hindi ikaw ang mag-a-adjust para sa Kanya. Pag alam mong nabibigatan ka na, bitawan mo na. Mahirap pag-uwi ng taong nakasanayan na ang pagbibisyo. Iwanan mo para pag wala na siyang maasahan o masandalan at maranasan niya ang hirap, siya na mismo ang kusang magbabago. The fact na sinasalba mo siya at nilulutas mo ang mga problema niya, never siya matututo kasi alam niya may sasalo palagi sa kanya. Iwanan mo na yung asawa mo. Dragging yan. Domino effect. Parehas kayo dapat miserable? May work ka naman, kamo. Kung may anak kayo, dun mo na lang ituon ang focus mo. If willing ang husband mo, ipatingin mo siya sa psychologist para ma-overcome niya ang ganyang sakit. Since ikaw ang asawa, that is the last thing that you can do to help him. Sometimes, our prayers were answered not in the way that we want. In some case, God let people experience the worst so that they let go of that someone who's dragging them down. Especially when you wanted it so much, but it does only harm to you.
but you're too blind to see that there's still hope for that person. Alam mo ba na mas mahirap pa dyan ang dinanas ko sa asawa ko na nalulong sa online scatter. Lahat ng kasinungalingan, pagnanakaw, utang, pagtitiis namin ng mga anak niya, lalo na kakapanganak ko lang halos, di umuuwi, makapagsugal lang. Tinitiis ko lahat yan. Sakit, hirap, kasama ng mga anak ko, at syempre, kasama ng Diyos. Unang-una sa lahat, dapat malakas ka, matatag ka, at palagi kang magdasal. Ipag-pray mo ang asawa mo na sana maging maayos siya para sa sarili niya at para sa'yo, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa ngayon, hindi ko sigurado kung nagsusugal pa din ang asawa ko o hindi na. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Protect your peace of mind. Kung di mo na kaya, ibigay mo lahat kay Lord. Siya na ang kikilos para sa asawa mo at para sa'yo. God bless. So, gusto ko lang din i-share itong napanood ko. Recently dito kay episode ni Jessica Soho na halos naubos na yung kanyang ari-arian, halos iwanan na siya ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang pamilya, muntik na rin masira dahil sa online sugal na yan, yung tinatawag na online scatter. Hindi ko alam kung ano yung. So, ang gusto ko lamang i-advise ito kay letter sender, huwag mo bitawan ang asawa mo. Kailangan tulungan mo siya hanggang sa ay makaahon sa online sugal na yan. Kasi kung iiwanan mo siya, mas lalo siyang malulubog. Mas lalo niyang maiisip na wala na nagmamahal sa kanya at baka lalo lang siyang malulong sa sugal. So hanggat kaya mo, tulungan mo siyang makaahon. So hanggat kaya pa, i-save kung ano man yung meron ka ngayon. Huwag mong hayaan na sirain ng online sugal na yan ng iyong pamilya. So, thank you again for watching my video. See you again in my next vlog. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Bye. God bless.